Tayo po ay mamimili sa araw na ito at dahil po ay may nag-request po sa atin na ating mga kaibigan, may nag-comment po na nais po nilang makita ang aming pinamimilihan dito sa bansang Lithuania. Isang magandang araw muli sa ating lahat mga kaibigan. At tayo po ay mamimili sa araw na ito. At dahil po ay may nag-request po sa atin na ating mga kaibigan, may nag-comment po na nais po nilang makita ang aming pinamimilihan dito sa bansang Lithuania. No? Iikot ko po kayo sa aming pinamimilihan at ipapakita ko po sa inyo ang mga price kung magkano po ang mga presyo ng aming binibili dito mga kaibigan sa bansang Lithuania. So bago po ang lahat mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and i-click nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para update tayo sa ating mga susunod na mga videos. Ayan, don't forget to like and share mga kaibigan para marami po tayong mga kababayan ang makapagpanood sa ating mga videos at sila po ay magkaroon ng ideas at information dito sa bansang Lithuania. Alis na po kami at ipapakita po namin sa inyo ang aming sinasakyan at dinadaanan patungo po sa Norfa na aming pinamimilihan dito sa malapit po sa amin banda. Ito mga kaibigan, kami po ay lalabas na sa aming apartment. At ayan, titingnan nyo muna mga kaibigan na aming paligid sa aming apartment dito sa bansang Lithuania. Yan, yung mga kasama natin, mga kababayan natin, mga Pilipino dito sa bansang Lithuania mga kaibigan. Walking distance lang kami mga kaibigan sa aming sinasakyang bus. Kaya napakaganda ng area po namin dito sa bansang Lithuania. At kung nais din po namin bumili, meron po diyang malapit sa amin na pamilihan sa Iki. Kaya lang medyo hindi siya kompleto. At medyo may hindi magkaiba ng price. Minsan medyo may mataas. Merong wala na meron sa kabila. Ayan. So kasama natin ating mga kababayan, mga Pilipino. At paglabas nga namin mga kaibigan sa aming apartment, andito sa malapit kami sa company ng Altas, sasakyan at saka Volkswagen. Oh. Ayan. Dito mga kaibigan, kung napapansin nyo, yung nabanggit ko dati sa unang vlog, yung may mga station ng bus na sinasabi kong tumitigil agad. O nung sinasabi ko na tumitigil ang mga bus dito mga kaibigan, kahit walang sasakay o may sasakay o may kahit walang bababa, titigil po sila talaga. Yun po ang kinaugalian ng mga bus po dito. Yun po ang rules nila dito. Yan yung nakita ng bahay-bahay na maliit mga kaibigan. Yan yung bus station dito sa bansang Lithuania. Pagdating sa unahan, mayroon din po dyan. So, ibig sabihin malapit lang. Para hindi po siya gaano kalayuan. Para kung sakaling ang bahay mo ay nasa kalagitnaan ng station, malapit lang lakarin mga kaibigan. Ayan, mapapansin nyo mga kaibigan, araw ngayon at tanghali ngayon dito sa bansang Lithuania. Ayan o, kung mapapansin mo, bihira lang yung mga sasakyan na dumadaan. Ayan mga kaibigan. Malamig ngayon mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, huwag nating, kung kayo po ay pupunta dito sa bansang Lithuania, huwag niyong kalilimutan magdala ng mga winter jacket sapagkat dito po talaga ay napakalamig mga kaibigan. No? So kami po ay nandito ngayon at nag-aantay po kami ng bus po dito. At nakikita po sa traffic kung ilang minutes po dadating ang bus po sa bawat station. So ipapakita ko po sa inyo at abangan po ninyo lagi mga kaibigan. Dito sa bansang Lithuania ay napakasarap at napakaganda, napakalinis at hindi masyado polluted dito mga kaibigan. Kaya yun mga kaibigan. Yan, ipapakita ko po sa inyo mga kaibigan ang area po namin dito. Saka yung mga ibon dito mga kaibigan ay napaka lulusog at napaka lapit sa mga tao. Yan mga kalapati dito mga kaibigan, no? Nature lovers sports sila dito mga kaibigan. Kaya mapapansin yung mga ibon dito mga kaibigan, pinapakain po nila yan. Kahit na mga ibang ibon. Ayun, no? Mga kalapati mga kaibigan dito sa bansang Lithuania.
Yan. Paglabas namin mga kaibigan sa aming apartment, company yan mga kaibigan ng Altas na sasakyan. At saka sa kabila, Volkswagen. Nasa city kami mga kaibigan, pero kung mapapansin mo, napakaluwag po ng kalsada. Hindi siya masyado crowded sa mga sasakyan. Kaibigan, habang tayo po ay nag-aantay ng bus, medyo ngayon pag linggo kasi mga kaibigan, medyo 8 minutes, 10 minutes or 4 minutes ang antayin mo sa mga bus station. Ayan. Kaya medyo malamig dahil nga nag-aantay na dito sa labas. Ayan na yung mga bus mga kaibigan. Ayan na mga kaibigan ng bus. Ayan o, darating na. Ayan, yung pula na yan mga kaibigan. Yan yung sinasakyan namin bus mga kaibigan. Panorfa. Yan yung may trolley. Yan yung may trolley mga kaibigan. Yan, kung mapapansin mo, may trolley siya sa taas. Yung parang train po sa atin, may trolley sa taas mga kaibigan. Electric control po siya mga kaibigan. Wala po siya, hindi po siya di makina na gasolina. So sakay na po tayo mga kaibigan. Papakita po namin sa iyo ang harap. Yan. Wala kayo mga kaibigan sa loob. Mapapansin mo mga kaibigan, dito na kayo mga kaibigan sa bus. Tsaka kung mapapansin mo, wala siya ganong tao. Napakaluwag po dito mga kaibigan kahit sa bus. Very convenient talaga mga kaibigan. Ayan namin dinadaanan papuntang Norfa na aming pinamimilihan. Ayan yung sasabog sa inyong second company ng Volkswagen mga kaibigan. Sa kabila Altas, dito Volkswagen. Ayan o. Yan yung dinadaanan namin mga kaibigan. At dadaanan po natin ang aming pinapasukan dito sa bansang Lithuania. DS Smith Company po ang aming company dito mga kaibigan. At kung nais nyo pong mag-apply at kayo po ay mga machine operator, lalo na corrugated sa Flexo, kayo or sa mga machine operator, kung kayo po ay mag-apply sa Flexo po, converting sa mga printing company, kasi corrugated company po ang aming company dito mga kaibigan. So, mag-apply po kayo. Skilled trader po ang aming agency dyan sa Basang Pilipinas, sa may Makati. Legit po yan mga kaibigan. Legit po yan. Puntahan nyo po or tawagan nyo po kung may hiring pa po sila sa corrugated company. Regarding po sa mga construction workers, dito wala pa akong idea mga kaibigan sa aming agency. Kung may hiring na po sila, baka soon, baka magkakaroon po sila. Dahil marami na pong napaalis ang aming agency papunta po dito sa Lithuania. Ayan. Legit po yan mga kaibigan. Napakaluwag po dito. Ayan. Stoplight lang po sila natigil. Pero napakaluwag po ng kalsada kung nakapansin nyo. Wala gaano sakyan. Napakalinis po. Tsaka napakalamig. Hindi po siya crowded. Ang bansang Lithuania. Almost 5 minutes lang takbuhin ng bus papunta doon sa aming pinamimilihan. Ayun dinadaanan namin mga kaibigan. Saka ito yung nilalakad namin mga kaibigan pagka papasok kami ng company. Doon po sa mga katanungan ng ating mga kaibigan, masasagot ko po yan pagka nag-vlog po tayo sa bahay. Ngayon po alis po tayo. Ayan po yung company po namin, yung may DS Smith na po yan. Ayan po. Mahaba po yan hanggang doon sa dulo. Corrugated company po yan mga kaibigan. Isa sa napakaganda at napakalaking company po dito sa Lithuania, sa Vilnius. Marami pong marami po silang branch. Pero po sila sa Estonia, Latvia,
Poland data, I think mayroon pa sila. US, Yuki, mga ganun. Marami po sila. Napakalaking company po ito. Namin napasukan dito mga kaibigan. Hindi siya basta-basta. Ayan, mahaba po yan hanggang doon sa dulo. Ito malapit na nga tayo mga kaibigan sa Norfa namin pinupuntahan, pinamimilihan. Mapapansin mga kaibigan, city ito pero parang naparaming puno dahil nga hindi po dito basta-basta pumuputol ng puno. Nature's lovers po kasi sila dito mga kaibigan. Mga ibon po dito ginagawa nila ng pugad sa mga puno. Yan, papaba na kayo mga kaibigan. Yan, dito na kayo mga kaibigan, lalakarin pa namin punta Norpa. Yan, doon mga kaibigan, doon sa bandang looban ng Norpa. Pakalamig mga kaibigan, masakit sa kamay. Ito yung area dito mga kaibigan sa aming lilalakbayan. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, napakaraming puno dito. Sapagkat hindi sila basta-basta pumuputol ng mga puno dito mga kaibigan sa bansang Lithuania. Kaya napakasarap po, napaka-fresh ng hangin kahit nasa city ka. Dito, tatawid po tayo mga kaibigan. Napakaganda po ng mga sasakyan po dito mga kaibigan kasi pag may tatawid po, kahit gano'n po kabilis yan, tumitigil po yan. At sunod doon po sa mga pedestrian lane, tumitigil po yung mga sasakyan na yan. At pinakatawid po muna po yung mga tao. Napakaluwag ng mga kalsada mga kaibigan. Vilnius City po ito mga kaibigan. Area namin. Pero napakaluwag po ang kalsada, mapapansin nyo. Ayun, napakaraming puno dito mga kaibigan. At kasama po natin mga kababayan mga Pilipino. Mga kababayan natin mga kaibigan sa Pilipinas. Makasama natin sa isang company po kami. Pag nais nyo mag-apply mga kaibigan sa mga legit na company dyan o na agency dyan sa bansang Pilipinas, ang inalisan po namin dyan mga kaibigan legit. Huwag nyong i-search nyo po sa Google skilled trader mga kaibigan. Legit po yan. Napakaganda po dyan mag-apply. At pwede nyo pong tawagan at tanungin nyo po kung ano po yung mga hiring po nila ngayon dito sa bansang Lithuania. Kasi more on factory worker po sila. Ito na po yung Norpa. Yan ang pinimilihan po namin dito. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, halos walang tao. Mapapansin nyo araw ngayon mga kaibigan, araw ng linggo. Yan, medyo magalaw ang ating video mga kaibigan sapagkat po tayo ay naglalakad ngayong araw. Naglalakad po tayo dahil nga tayo po ay pupunta sa Norfa. Hindi siya crowded masyado dito mga kaibigan dahil kukunti pa nga lang yung mga tao dito. Ang nasa almost 3 million population lang po sila. At saka I think ang ibata mga kaibigan nasa ibang bansa din nagtatrabaho. Kaya kinukulang sila sa manpower. Kaya ngayon kumukuha po sila ng mga foreigner expats upang magtrabaho po dito sa bansang Lithuania. Lalo na dyan sa bansang Pilipinas. Bago lang po nag-open para sa mga Pilipino ang bansang Lithuania. Ayan.
Kaya pasok na po tayo. Mga bilihan ng mga damit mga kaibigan. May mga itiin po dito mga kaibigan. Tayo sa market. Hindi siya gaano maraming tao dito sa bansang Lithuania. Napakaluwag po. So medyo ano lang natin ating cellphone, i-relax lang natin. Ayan. Ganun din yun, mabayad sila eh. Yan mga kaibigan. Mayroon pa tayong kapihan dito. May pamilihan po dyan. May kapihan. Pag ang nais magkape. May butika. Yan, butika po yan mga kaibigan. Ito tayo sa loob ng Norpa mga kaibigan. Pamilyan mga kaibigan. Hello si Dennis. Meron dito mga kaibigan, mga ilaw, paninda. Mapapansin nyo mga kaibigan. Yan yung mga price yun mga kaibigan ng mga ilaw po yan mga kaibigan. Yung price po yan ilaw 1.60 euro na lang. Dati 2.79. Mga ilaw po ito dito. Ang mura lang po yung mga price yan mga kaibigan. Video blurred po ang ating video dahil cellphone lang po gamit natin. Mga sale pala to brad, oh. Mga sale. Ay, mga naka-green. Kung naka-green dito mga kaibigan, mga sale. Ito yung area ng aming pinamimilan dito lagi mga kaibigan. Norfa Market. Hindi po siya palengke ng Puro Bangkita. Kompleto na po sila dito. May mga isda, may mga lahat po nandito na. Kaya magdala din pala kayo dyan mga kaibigan ng mga gloves dahil ang gloves nga dito mga kaibigan may kamahalan, may price, yung pangkamay ba. Tsaka bunit, magdala na rin kayo pag pupunta po kayo dito. Dahil isipin nyo, 7.99 euro mga kaibigan. Mga mahinang klase pa yan na gloves mga kaibigan. Dito sa Pilipinas, magdala kayo. At saka kung mahina kayo sa lamig, magdala na rin kayo mga kaibigan ng mask. Dahil may mga price na yung mga ganun talaga dito. Lalo na yung gloves, mga winter jacket, tsaka yung pangulo or pambalabal nyo para maka less gastos po kayo mga kaibigan. Ito naman sa mga pababae na shoes, mga boots para panglaban sa lamig. Kada mga price ng mga kaibigan ay 34 euro. Ayan mga kaibigan. 34 euro po ayan. Kaya magdala rin kayo ng mga extra shoes nyo kasi may ang shoes po dito. Medyo may price, may kamahalan din. Ayan, 34 euro yan mga kaibigan. Marami po dito. Para pagdating nyo dito mga kaibigan, mga pagkain na lang bibili ninyo na mga nyo para makalist ba kayo sa mga gastusin. Dito tayo sa pang main ng mga sapatos panlalaki. Что ты тут ковыряешься, как курица?
Ito mga kaibigan, 55 euro. €55 siya mga kaibigan. Ganda rin siya. Pero may price siya. €32 lang siya mga kaibigan. Ang ganda. Panlalaki. Hindi siya gaano karamihan ng tao dito mga kaibigan sa Norfa. Gusto bumili ng mga tinapay, kumpleto dito mga kaibigan, may mga bakery dito. Breadcrumbs. Breadcrumbs yan mga kaibigan. Yung mga price ng mga tinapay dito mga kaibigan, €1.29. Yan, €1.29 yan. Ang naka-green yan mga kaibigan, naka-sale yan. Ayan. Mura lang, mga 1.25. Mga tested bread yan. Ang tinapay area yun mga kaibigan. Mga mura lang tinapay dito. Kaya hindi nyo ramdam ang price dito mga kaibigan. Ito tayo sa mga pagkain. Ito mga cheese ito dito mga kaibigan. Mga cheese. Cake. Mga cake yun. Kami mga cheese mga kaibigan. Mga presyo talaga siya. Yun medyo may pamahalan. Mga ano yan. Yung mga cake dito. Yan may €11. May kamahalan din minsan. May €14 nakasil yan. Pag ganyan naka-green, €14. Mga tinapay dito mga kaibigan. Ayan o. Yung mga price mga kaibigan. Ganda. Sarap. Makakabili ka rin dito ng mga salad. Isipin nyo mga kaibigan, no? Ulo ng baboy mga kaibigan, €0.49 lang ang isang kilo. Ulo po ng baboy yan mga kaibigan. Buo yan. Yan, ulo po ng baboy yan mga kaibigan. 1.26 yung balat oh. Laki. Mura lang yan. Ulo ng baboy, €0.49. Yung mga piso ng mga baboy mga kaibigan, 6.49 ang kilo. May 3. Ito naman yung mga laman loob ng mga ano, 1.09, 1.89, isang kilo po yan. Mga mura na. Ayun, may ano ng baboy, €3 lang mga kaibigan. 3.79, 4.79. Mura lang mga kaibigan. Ito yung area na pinamimilihan namin. Ito mga mura lang ang mga ulam dito mga kaibigan. Mga
Mga mura lang ang ulam dito. Hindi ko napakita sa inyo yung mga buto-buto na ano ko. Kaya pakita ko sana sa inyo, kaya lang ubos na atay, wala pa na ilalabas eh. Mga buto-buto ng baboy. Dito yung linalagay. Wala na, ibalat na lang ang natitira. Tsaka ulo. Yung mga marinated ata itong mga kaibigan. Tingnan nyo yung price. Kung mag-isa ka lang yan mga kaibigan, bili ka lang ng isang piraso niyan. Maraming ulam mo na yan. Ilang ulam mo na yan mga kaibigan. Yung mga giniling, oh. Mura lang mga kaibigan. Per kilo yan ang usapan dyan. Per kilo yan yan. Per kilo naman yan. 3.79, 6.49. Ano yung mga presyo dito. Ito, mga kaibigan, mga special ano to, ng mga stock ata ng mga ano. Kaya may kamahalan. Parang namarinate na yung mga yan, mga kaibigan. Dito naman sa mga chicken area to dito mga kaibigan. Ito yung mga price dyan mga kaibigan. Sino basket mo? Ito ka Dexter. 4.99 lang mga kaibigan. Mura lang. Giniling naman ako. Oo. Mura lang yung mga ano mga kaibigan. Ayan o. Manok. May mga pabo yan. Pabo to? O pato? Laki na. Malaki mga kaibigan. Pero mga presyo yan. Mga magkano lang. Per kilo yan ang usapan dyan mga kaibigan. Yung mga atay o. Tsaka balong-balong. Magkano lang ang presyo yan. Mga isda mga kaibigan. Mga marinated. Parang mga tapa na ito siya mga kaibigan. No? Pero ang isda dito mga kaibigan may kamahalan talaga. Ayan yung mga price niya. Ayan. Ito naman yung parang akala mo yung mga ano yung mga presyo niyan mga kaibigan. Ito yung mga isda dito mga kaibigan no. Ang presyo. Tingnan nyo. 9.99. May 4.99. May ng klaseng isda pa yan mga kaibigan. Ha? Laki ng hipon. Yan, mga isda dito. Yun lang yung mga isda dito mga kaibigan. Kaya kukunti lang ang mga isda dito mga Kaya lang kaibigan. mahal. Kasi Dexter. Ito naman yung sa mga milk. Pag gusto yung bumili ng milk mga kaibigan, meron po dito marami. Bibili nga tayo mga kaibigan ng isang milk. January 27. Gamitin patakal-takal to. Tingnan kunin natin mga kaibigan. Yan. Magkano to mga kaibigan? Isang galon. 2.99 euro. Mura lang. Abot kamay na presyo. Kaya yung 100 euro nyo dito mga kaibigan, kasyang-kasya sa budget nyo sa isang linggo. Dahil every week, bawat ano nyo, magkakastos lang kayo ng mga 15 euro. 20 euro, malaki na yun mga kaibigan. Doon tayo sa mga gulay mga kaibigan para makita nyo. Powder ata ito mga kaibigan. Yan. Ay, yung bigas pala mga kaibigan, napakita ko sa inyo kung magkano isang kilo, no? Isang balot nila. Ito naman yung mga pasta nila dito mga kaibigan, no? Magkano ang presyo lang yan. Murang-mura lang mga kaibigan. Kaya ang 100 euro nyo dito mga kaibigan, kasyang-kasya sa isang buwan na budget nyo sa pagkain. Kaya di po kayo lugi kung inoferan po kayo ng 800 euro. Di po kayo lugi dyan. Basta malinis po yun, basic po yun. At may overtime pa, mas maganda. Saan yung bigas pala dito? Ubus na ata ang bigas. Ito.
Ayan, yung mga bigas mga kaibigan, no? Yan yung 1.85 euro. Isang ganito po. Yan, isang ganyan po. Isang balot po na ganyan. 1 kilo po yan ang isang balot niyan. Sa 1.85 euro po ang bigas. Yan, mura lang mga kaibigan. Kaya may mga special rice din dito. May mga 2.99. Pero yung binibili po namin ito 1.85. Masarap din po luto niyan. Puti po yan. Sa bigas mga kaibigan. Pinapakita ko lang po sa inyo. Dahil may nag-request po na ating kababayan, na ating kaibigan. Punta po tayo sa may mga gulay. Ito yung mga prutas mga kaibigan. Piras. Sa piras ba ito mga kaibigan? 1.85 euro lang. Right. Yung apple, 2.35. Yung malalaki, 0.95. Apple po yan, malalaki. Mura lang po dito mga kaibigan. Ito mga kaibigan, no? 0.95 euro lang. Ang lalaki niya na apple mga kaibigan, no? Ito po tayo sa mga kamatis. 2.99 euro po ang kilo ng kamatis. Nako ka ng bigas, Brad? Mantika. Tsaka tuyo. Kuha mo na ako. Walang pata. Buto-buto pa lang. Walang buto-buto? Ano yung kinuha mo na yan? Ano yan? Ito po na panlabas. Saan nakalagay? Dito. Anong kinuha? Buto-buto? Wala ka nakuha? Anong ulam lang yung ano mo? Isda. Karne. Ilang karne? Isa lang. Tapos? 1 kilo may. Malaki na yun. Manok? Manok. Tsaka atay mali. Kasya na yan sa isang linggo? Kuha ba na ako ng mantika tag tuyo? Kilo ng saging mga kaibigan, 1.35. Kuha ba na ako ng tuyo? Sa mga gulay mga kaibigan. Carrots, 0.85. $0.65 ang repolyo. Yan, 0.65 ang repolyo. Ito siya malaki. Kamuti. 1.45 ang kamuti mga kaibigan. 1.35 ang sibuyas. Ayan, 0.69 ang sibuyas na pula. Ang bawang, 4.85. Mga grapes, 4.95 mga kaibigan. 2.95. Mangga, 0.95 ang isa. Ganun lang ang mga presyo dito mga kaibigan. Kukuha tayo ng itlog mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, mura lang itlog dito mga kaibigan. Medyo hindi tayo nakakapagsalita ng malakas kasi ano tayo yung marami may nakakaya sa mga mga lokal. Sabi vlogger ito ng Pilipinas. Ayan, ang itlog. 1.59 ang ano. Ayan, iba-iba po ang price niyan mga kaibigan. Ito siya 1.99 lang ang
Yan mga kaibigan. 1.99 ang price. 2, 4, 6, 8, 10. 10 po ang laman. 10 po ang laman mga kaibigan. So magbabayad na tayo mga kaibigan. At medyo i-off muna natin yung vlog natin. At doon na tayo mag-vlog ulit sa labas. Pagkatapos natin bayad. No? Dahil nandito po kasi sa cellphone natin ang transaction record. Pagkapagpapasok pa, nalalagay ko. Nag-vlogger din ako nila. Ayan mga kaibigan. Pag gusto nyo ng alak mga kaibigan, marami dyan no? Maraming alak dyan sa loob. Puro alak po yan mga kaibigan. So, i-off muna natin yung vlog natin mga kaibigan. At mag-prepare po tayo kasi magbabayad muna tayo. Ayan. Medyo konti lang ang pila dito mga kaibigan. Hindi po siya gaano. So, salamat mga kaibigan. No? At magbayad muna tayo mga kaibigan. I-off muna natin. Ayun mga kaibigan. Nandito na tayo sa labas. Tapos na po tayo namili. Tapos na po tayo nagbayad sa counter. So, kami po ay pauwi na. Hinantay lang namin yung aming kasama kasi nasa loob pa mga kaibigan. Nawa, nakita ninyo mga kaibigan ang ating pag-vlog dito sa market. Hindi po tayo nakapag-focus masyado at hindi ko po na pagpapasensyahan yung mga kaibigan kung medyo magulo yung vlog natin kasi tsaka mahina yung boses natin kasi may mga namimili ng mga lokal na parang nahihiya ba ako mga kaibigan. Pero nakita nyo mga presyo mga kaibigan dito sa bansang Lithuania. Affordable po at abot kaya mga kaibigan. Kaya yung 100 euro nyo mga kaibigan, sobra na yon sa isang linggo o sa isang buwan mga kaibigan. Sobra na yon sa isang buwan mga kaibigan ang 100 euro nyo. Sapagkat sa isang linggo mga kaibigan, gagastos lang kayo ng mga 15 euro to 20 euro sa pagkain nyo lang. Kaya mura lang dito mga bilihin mga kaibigan. Kaya wag po kayong mangamba kapag kayo po ay narito na sapagkat ay at least nakakuha na po kayo ng idea at information po regarding po sa mga bilihin po dito sa bansang Lithuania. Abot kamay po at abot kaya po ng ang mga price po dito. Yung mga tips po na binigay ko po sa inyo, huwag niyo pong kalilimutan at manood po kayo sa aking mga video kung ano po yung mga importante na dapat po ninyong dalhin mga kaibigan. Sapagkat yun po ang sinasabi ko sa inyo na lamang ang may information at lamang ang mayroong mga ideas po tungkol po sa bansang Lithuania. Para alam nyo na po kung ano po yung inyong gagawin pagka kayo po ay pupunta po dito. So, yun lamang mga kaibigan. At pagpasensyahan nyo mga kaibigan ang ating video magalaw or medyo may mga blurred na area. Dahil cellphone nga lang po ang gamit natin. Ginagawa po natin to para maipabot po natin sa inyo at sa ating mga kababayan ang mga information patungkol po sa bansang Lithuania. So, ito na mga kaibigan ang request po ninyo. Doon po sa nag-comment sa atin, nandito na po at abangan nyo po ang mga susunod nating mga videos. So, yun lamang mga kaibigan. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. And i-click nyo po ang notification bell all para updated tayo sa ating mga susunod na mga videos. And then, don't forget to like and share para marami po tayong mga kababayan mas marami pang makapanood at malaman po kung kumusta po ang magtrabaho po dito sa bansang Lithuania at hindi po mangamba sila mga kaibigan sapagkat mayroon na po silang mga idea patungkol po dito sa bansang ito. So yun lamang mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat at God bless us all mga kaibigan.